matungkol ka sa tanan. Salamat sa Ginoo no. Gitagaan tag kayon nga magtuon malandong sa tulong kay mao gani ang pinaka-importante sa kinabuhi sa tao. Kana mga nakapokus kinabuhi karon dinisyuta mga dako nga po nagamit nato pero kana sa temporaryo at sila aron kita ma-sustain pero ang pinaka-importante ito sa balang kasulatan ang pulong sa Ginoo. Tungod kay mao man imong ta ug mo kini mo patigayon sa atong pagkakas sa atong pagkakas ng pag-alaga sa Ginoo. Okay? Usa ta mga to sa atong buhaton karon no. Mao ang pinaka sentro sa atong panimbahon pulong sa Ginoo. Magampo sa ta. Amahan mo kalangit no, iningatak na sa kabuntagong Ginoo, mapasalamat kay bigdako diha kanimo tungod kay ikaw sa kanunay, nagatiman, nagaamuma sa mga kinabuhi, bisan pa man sa labay mga adlaw, karon matak na. Salamat Lord sa kanunay ikaw nagkuban, nabantay ka namo, ikaw naghatag ka ng lugar kalit ko, pastor sa panglawas, tapos ng Ginoo, request kinabuhi, natiit yung request kinabuhi, kung kami nagkagay ngayonan, sa pag-iusa karon sa pagdayeg ng kanon ginagis sa mga awit minsan sa awit ug kabos nan nag-iusa kami karon Ginoo diha sa pagpamalandong sa ipulong karon. Ako nagahiyop kani mo amahan ng itlon pinagi sumarang sa santo diha mo usa aron ng pulong Lord makatag ka ng bugang kalam kay malo kay mo kanimo sa imong paglunan imong pabuton ug kabos na makatag ng bugang kalas sa dili ka sa dalay ko ka so usa na naman dili ka yan sa ating salatan pinagi ang sukala sa puto anak na si Jesus Cristo. Amen. Okay. Ang mensahe ni kabuntagon mga igsoon, ahok kining giuluhan, kita itulan hawling og the renewed mind. Okay, the renewed mind. Okay, the renewed mind. The renewed mind. Okay. Muna itong mensahe karon, the renewed mind. Ako tanawag yung something renewed mind. Kanang nausab ng panguna-una. Okay. When you have renewed mind, usa kini ka panguna-una nga nabag-o. Na renewed. Kingon na guni ang renewed do akong gitanaw sa isang tinuod nga pulong ba. Ang isang voting nun sa renewed mind, iyon kini sa English nga uban, no as English nga definition, iyon kini o dinasuwat pa ba? Okay, the renewed mind, ang iyon din niya, the renewed mind is a grace-giving mind. Sabi ni grace-giving mind, a mind that thinks according to the mind of God. Sa ito pa ang renewed mind, ang una-una nga napagpo, usa ka panguna-una, nga naguna-una, sumala sa pagtungkol sa Diyos. Okay, muna yung renewed mind ha. Ang renewed mind, usa ka grace-giving mind, nga abutin nun, usa ka mind, usa ka panghuna-huna, nga naghuna-huna lamang sa mga butang sa Diyos. Muna yung renewed mind, naghuna-huna ka sa mind of God. Muna yung renewed mind of God. Naghuna-huna ka sa mind of God. Wala na laing sentro sa una-una, kundi ang mind of God. Ang question, asa na to makita, pastor, ang mind of God? Ang mind of God, makita na to sa iyang pulong. Sa ito pa, ang usa ka tao nga na-renewed ang iyang mind, na-usap ang iyang mind, na-usap naman o, naala nakasentro sa mind of God, ang mind of God mo yung pulong. Sa ito pa di ay, nakafocus kini sa mga tao nga nausog na ilang una-una.
Kay ang tao gud nga wala mao sobrang una-una, ang ilang mind mao ni ha atong hinumduman. Ang tao nga wala pa mao sobrang una-una, na pa siya nagkinabuhi sa sala, o pa siya nakabatos kaluwasan, o pa nakabatos siya sa gasgas Ginoo. Ang ilang una-una mo rin masahon, no? Ang una-una sa usa ka tao nga wala pang luwas, wala pang kabatos grasya, basahon nato ang Roma 8. City. Atong basahon ha, ang una-una sa usa ka tawo wala pa makabatos grasyas Ginoo, makasasala pa, kung sabot wala pa bilhin ang una-una, mo ni ang una-una sa taong makasala. 8. Nasa? Okay, Romans 8:7. Atong tan-awon ang usa ka una-una sa tawo nga wala pa maluwas, wala pa makadawat sa grasya Ginoo. Tanawa yang una-una. Muna duay renewed kay doon na di ay kaagi nga pangunahuna. Okay, doon na di daan pangunahuna. Ningon ang 7, Romans 8:7, 6:7. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. 7. Because the carnal mind is enmity against God. For it is not subject to the law of God, neither indeed can he. Ingon ang Biblia, ingon ang Malaang Kasulatan, ingon ang pulong sa Dios, nga ang usa ka tawo, usa ka carnal mind, usa ka mind nga kalibutanon, usa ka mind sa flesh, usa ka mind sa makasasala, usa ka mind, usa ka panguna-una nga kaaway sa Dios. Muna ito hinungan ha, ganun doon na renewed mind, tungod kay ang nangagi day nga kinabuhi sa usa ka tawo, ang nangagi day nga panguna-una sa usa ka tawo, usa ka carnal mind. Ang isang mind na rin kanunay masuko, na rin kanunay siya na masuko o naayang kaligot-got sa una-una sa Diyos, sa pulong sa Diyos. Muna gitawag og carnally minded, no? Because the carnal mind is enmity against God. Kaaway sa Diyos ang una-una sa taong makasasala o sa katao wala pa makabaton sa Diyos. Kaya dili jud siya musabbitan sa pulong sa Diyos. Atong giingon dili mind of God. Sa pagpali ay sa wala pa tadhi ang Kristo, sa wala pa tagayusan ni Kristo, mao niya to panguna-una, usa ka panguna-una nga supa sa huna-huna sa Dios. Pero tungod sa grasya o kaluoy sa Dios, giusab niya ang atong panguna-una. Mo niya atong pagtulunan karon, the renewed mind. Usa ka mind nga ang giingon gani ha, usa ka mind nga renewed, the renewed mind. The renewed mind is a grace-giving mind. Usa ka mind that thinks according to the mind of God. Muna, ang renewed mind usa ka nabagko nga hunahuna o usa ka bagko nga kinabuhi, no, mao kana ang kinabuhi nga naghuna-huna lamang sa butang sa Dios. O asa man ito makita sa Romans 12:3 2 and 3. Okay, basahin na to ha. Romans 12. Okay, Romans 12:3 and 3. Okay, basahin sa English lang. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Renewed mind. But be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Verse 3. For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think,
but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of it. Okay, basahon na ako sa Bisaya. May magkadyo na itong ubaron ng Bisaya. Ayaw ka mo pagpahiuyon sa pamatasan ni ining panahon na. Ipabako hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon. Okay, pinaagi sa pagbako sa inyong panguna-una aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo hingpit og makapahimuot kaniya. Verse 3. Kay tungod sa grasya sa Dios nga gihatag kanako, sultihan ko kamong tanan. Ayaw isip pa ang inyong kaugalingon nga labaw sa tinuod ninyong kahimtang. Hinoon, ligdo nga ang inyong pangunahuna ug hugmi ang inyong kaugalingon sumala sa gidakon sa pagtuo nga gihatag sa Dios kaninyo. Okay. Klaro ang ingon ni Apostol Pablo nga ayaw itugyan ang inyong kinabuhi o ayaw kamo pagpahiuyon sa sistema ni kalibutan na. Ang sistema ni kalibutan na sa to? Ang sistema ni kalibutan na ang mind sa kalibutan kaaway sa Dios. Muna sistema sa kalibutan. Una-una magula kayo sistema sa kalibutan, naghisgot ka na sa mind of the world. Naghisgot ka na sa utok sa kalibutan. O ang utok sa kalibutan, ingon ni Pablo, kaaway sa Dios. Muna ingon si Pablo, ayaw ka mo pagpahiuyon sa utok na ining kalibutan na. Kaya ang utok na ining kalibutan na, kaaway sa Dios. Hinoon, ipapagpo sa Dios ang inyong pangunahuna. Nga naman, ang pasay na ito kung sa ang will sa Dios. Munang, ang tao nga wala na ba ko yung unahuna, dito siya kasabot sa will of God. Munang, ang dunay grasya, gipaabot sa Ginoo sa tao, makasasala, kay aron maukab ang iyang hunahuna diha sa mga butang sa Dios. Munang ningon si Pablo, karon kinagrasyahan naman mo sa Dios, itugyan niyo kaugalingon, buwing halad dalaan, kung kagmod kaniya. Unsa, ayaw itugyan ninyong kinabuhi, ayaw itugyan ninyong kaugalingon tos kalibutan, ayaw ka mo pagpahinon sa sistema sa kalibutan. Hinuon ipabagto sa Dios ang inyong panghunahuna. Busa, ang punto ni Pablo, busa, kay bago naman mo diha kang Kristo, bago na inyong panghunahuna, na ano mo yung hunahuna ni Kristo, kinahanglan nga dili ka mo maghunahuna nga mapahitason. Diba, giingon sa verse 3, kay tungod sa grasya sa Dios nga gihatag kanako, sultihan ko kamong tanan. Ayaw isip pa ang inyong kaugalingon nga mas labaw sa tinuod niyong kahimtang. Sa English, klaro mo God, tanawa, basahan mo sa English. For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, no? Not to think, mind, nawa ha? Not to think. Kasagaran na ba nato, no? Kasagaran na pa sa tao, no? Was, nga mahimo dyan malamon, mutaas ang ilang garbo. Kaya na ako ni. Gansin ako ni kay malamon ko kay Liza. Manangin mo si Pablo, nagrasyahan mo si Ginoo. Naluwas na mo. Kay naluwas man mo, ayaw na mo pag kinabuhi sa utok sa kalibutan. Kaya utok sa kalibutan, kaaway sa Diyos. Ipapag mo yung unahuna. Kung pasabot na lang mo Kristo, bagto mo unahuna, ato mo pag unahuna nga high-minded. Ingon mo din niya, for I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not, klaro ha, not to think of himself more highly. Grabe no? More highly than he ought to think. Ayaw mo pag-unahuna sa itong kanabang kasabot, mas tinuod yung kahintang. Ayaw mo pag-unahuna ng labo, mas tinuod yung kahintang. Tawag ka na sa laking termino, arrogante. Ang arrogante, dili mo sabitan sa mind of God. Muna arrogante. Kini mo ni mind of God. Kinahanglan ang tao, mo level sa mind of God. Hindi man takalibig, mo sabitan ta. Ang arrogante, ang highly minded, kung mo ni utok sa Ginoo, mutaas ka. Dili sa mo sabitan doon. Anak ko, pwede kong anak, kinahanglan ang tao, kinawag doon sa musabitan just pulong sa Ginoo, at the same time, under just pulong sa Ginoo, hindi sa pwede mo nabaw. Muna ningon si Pablo, not to think
of himself more highly than he ought to think. Atong tanaw ni Juan, highly. Ingon mo ni si Zano. Dili ko ikikuan na pang tukig sa ulo. Iingon ni, not highly to think. Iingon din not highly to think. Itawag si Zano, Juan, Hiporbronio. Hooper. Tanawa na ito kayo. Hiporbronio. Hiporbronio. Okay. Buto pasabot ang Hiporbronio, not to think highly. No, not to think highly. Ang isang tinuod na pulong, Hiporbronio. Ang not to take highly nga Hiporbronio duha kini ka pulong. Above, hyper o hyper above. Ang isang Brunio, mind. Okay. Mind. Okay ha? Tanawa ha? Ang not highly to take, ingon sa Grigo, Hooper Brunio, duha kini ka pulong. Ang Hooper above, ang mind, ang Brunio mind. Abot ingon din ingon ako din sa pagsuwat na ako din Hooper Brunio. So Hooper Brunio to set one's mind above. To set, iya yung iset. Dili lang kay naguna-huna sa glabaw. Iya yung iset. Doon na sa katuyuan niya, iya iset. Nga kayo mag-isita. To set one's mind above. Kita ka yung iset. Kita ka yung doon na yung tinuha ba? Lahi man ang taas ka pangulaw. Kaya ka yung imong iset. Mut pasabot na kay standard. Imo ka yung ipahimutang diya ang imong pangunang-unang nga taas ka. Imo na ginong dili ing anak. Dili ing anak. Not to take of himself. No? Not to take. Dito? Not to think of himself more highly than he ought to think. Muna problema. Iskaran sa mga tao. Taas ang iyang panguna-una. Sumala sa iyang tinuod na kalimutan. Bisan pa man, di ko na ito ikumpara na ito panguna sa hunang-una sa ban. Okay. Muna rin si Pablo. Ako lang tanaw nga din kapitan, doon ay duha ka klase ng panguna-una. Nga giingon ni Pablo nga, ang una-una, kini nga una-una ayaw ni. Pero kini una-una mo'y sunda. Awa ha? For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think. Ayaw ka mo paguna, ayaw iset, no? Ayaw iset, ayaw muna-una, no? Ayaw iset, sa to set above, to set one's mind above. Ayaw iset, ang yung una-una, nga mas taas sa inyong kahit tinuod na kahimutan. Hinoon, sa ato pa, wrong eh, not to think. Sa ato pa, tunay think, nga approved by God. Awa ha? Not to think of himself more highly than he ought to think. Sunod ang sumpay, but to think soberly. Okay. Hindi na pa itong i-define. But to think soberly. Okay, soberly. Lisod mag sa English, lisod Bisaya, no? Pero ato nga po rin, pagkamutan niya, mauban. Ang sa first stage, doon ay duha ka think. Ang usa, not to think. Isa to? Not to think highly. Not to think highly. Dili na to iset ato panguna-una sa taas nga supak sa button sa Dios. Not to think highly. Mo ni ang number 1, dili nga ang bisgutan. Ingos Pablo ayaw na. Ayaw ni. Not to think highly. Hinoon, to think soberly. To think soberly. Atong tanaw kung sa ning to think soberly. Ingon mo sa Bisaya. Kay tungod sa grasya sa Dios nga gihatag kanako, sultihan ko kamong tanan. Sultihan ko kamong tanan. Ayaw isipa ang inyong kaugalingon nga labaw sa tinuod ninyong kahimtang. Not to think highly.
Hinoon, liddo nga ang inyong panghuna-huna. Liddo nga. Pero sa English kay soberly man. Ingon sa English so ang saya liddo nga. Pero sa English, but to take soberly. But to take soberly. Lidong ang panghuna-huna. To take soberly. Ato ning tan-aw ni usab nang to take soberly pastor. Usab nang panghuna-huna pastor nga soberly. Okay, ato gyapon ni i-define sila based sa unang nga pulong ang masabta nato. Okay, ana din ang panghuna-huna pastor nga soberly. Okay, ang soberly nga pulong giingon kini sa Griego og sopronio. Agani ha, pronio. Naa ang word ng pronio. Dat gisumpadang na ang hoper. Aganon, gikuha ang hoper, kirisdan sopronio. Sa to pa, ang highly ganiha, nato ting highly, hoper pronio. Aganon, ting soberly, sopronio. Kaya ito na, gusto na yung pasabot. Okay. Duhagan po ni ka word no, giingon ni sa ijang original, ijang root word, zozo. Okay, zozo. Muna ang zo. Putol siya, zozo. Ang puniyo, kung saan sa puniyo? Gani ha? Mind, di ba? Mind. Sa ito pa, so may magpasabot ani pastor, zo puniyo. Soberly. Zozo ang puniyo. Zozo means save. Gikan kini sa pulong nga super. Save. Save ba? Save. Ja. Mind. Sa ito pali ay, save mind. Sa ito pali ay, ayaw ka mo paghunaw ng kataas. Taas ka panghuna-huna. Hinoon, panghuna-huna ka mo nga. Usa ka panghuna-huna nga superly. Usa ka panghuna-huna nga save mind. Sa ito pali ay, ang kiling nga panghuna-huna sa usa ka tawo nga linyon, usa ka tawo nga naluwas, natural. Doon na sa kaluwasan, natural. Ang iyang focus karon naa sa panghuna-huna sa Dios. Ang iyang mind karon usa ka save mind. Ganong save mind man kay girenew sa Ginoo iyang mind. Ang save mind mo pasabot, doon na siya sound. Doon na siya sound. Sakto. Wala yung pasabot. Ang tao girenew ang iyang una sa Dios, doon na siya sakto panghuna-huna. Nganong sakto man panghuna-huna? Tungod kay ang Dios mo'y nagbangko ni anak nga panghuna-huna. Usa ka panghuna-huna nga giluwas. Di ba gikan ka sa carnal mind? Ang carnal mind sa to enmity against God. Ang carnal mind kaaway sa Dios. Tungod sa grasya, usa ka panghuna-huna. Renewed mind, usa ka ingon ni Pablo to take soberly, sopronio. A saved mind. A saved mind. Usa ka panghuna-huna nga naluwas. Nabagong panghuna-huna. Kung ang panghuna-huna nga nabago, ang panghuna-huna nga naluwas, nakasintro ang iyang hunahuna sa mind of God. Muna nindot sa naluwas ka. Muna nindot sa taong naluwas. Ang iyang kahintang karon sa naluwas na, nabago yung hunahuna, nabago man, ang iyang hunahuna, nakafocus, nakasintro sa pulong sa Ginoo. Bako maghisgot kung ijang mga sipyat sa kinabuhi ha. Kailangan may sipyat na doon. Magkasasala. Kita mga Kristohanon. Makasasala. Sala na sila. Kasasala na daan. Ang mga Kristohanon doon, makasala. Pero di siya makasasala. Justified ang tawag sa mga Kristohanon. Ang Kristohanon, makasala gihapon. Pero wag ko maghisgot og sala niya. Ang mga gisgotan, ang nabagpo nga panguna-una. Nga huna-huna, nga naluwas. Kung ang una-una ang naluwas, kinapag ko, na usap niya una, na anak karon nakapokus sa utang sa Diyos. Mo ka dyan kayo gitawag kong soberly mind. Ikaw mo lagi nisbisya, nigdunga ang inyong panguna-una. Kung saan nigdunga panguna-una? Soberly mind? Dunay sound mind. Ang sound mind, usa ka mind nga luwas. Save mind. Na-save siya sa grasya sa Ginoo. Muna nakasintro, ay ang una-una sa utang sa Diyos, which is mo ang pulong sa Diyos. Okay, karon na iso. Ato namang nasulti nga dunay panguna-una nga gibag ko sa Diyos. Unsa may ilhanan
Okay, mo ni atong pangutana karon. Pastor, nakasabot namin nga dunay pamuna-una nga carnal mind, kaaway sa Dios. Kung doon na po'y pamuna-una nga gibagto sa Dios, girenew sa Dios. Usa ka pamuna-una nga gikan sa Dios. Ang pangutana no pastor, mo ni question no. Pangutana no pastor, unsaon na mo pagila nga ahong mind usa ka renewed mind. Mo ni ato pangutana. Pastor, unsaon na pagila nga ahong renewed na? Una, sa diha naluwas ka, to ka ni Kristo naluwas ka. Di ba naluwas ka? Automatic na renewed imong kinabuhi. Imong kinabuhi. Mabitaw yun na discipleship. Eh, kanang discipleship, sumpero na ha, kanang discipleship, naaral na hitabo sa mga luwas. Hindi ka pwede mag-disciple sa dili luwas. Kaya ang inaon mo ang wapa maluwas, pasabot. Mauni mong buhaton ha, mauni magbasa ka sa Bible, kinahanglan mo ni. Di yun na sila kasabot. Muna ang discipleship, naa sa taong luwas, naa sa taong renewed na ang iyang mind. Kung sa kay renewed naman yung mind, muna ha, kay renewed naman yung mind, di ko pasabot. Renewed naman ang mind, pastor, di na ko mag-study sa job. Ang renewed mind, mauni ang nag-continue, ha? Ang renewed mind, mauni ang nag-continue og tuon sa pulong sa Ginoo. Dato pa, ang renewed mind, ginuwa sa Dios, usa ka tawo nga luwas, ginuwa sa Dios, ug ang iyang renewed mind, dili po pasabot nga muhunong nakas pagkaton. Ang renewed mind, nabag-o, naluwas, ug nagpagkadayon pagkaton. Okay, tanaw na to. So may ilhanan, pastor. Nga renewed mind, nako. Okay. Simple naman ang inyong Pablo. Ipabago sa Diyos yung una-una ang masaktan. Nawa ha? Nakabasaan ko balik. Ayaw ka mo pagpahiyon sa pamatasan ng kalibutan na ipabago. Hinuod sa Diyos ang inyong pangununa. Kaya naman, walay tao makabago siya una-una. Musugutan sa dili. Adyo na naman, di na naman na musuka. Walay tao makabago sa itong una-una. Bisan kita, di kabago. Ang Diyos lang. Ayaw ka mo pagpahiyon sa pamatasan ng panahon na ipabago hinuon sa Diyos ang inyong panghuna-huna. Nga naman, pinaagi sa pagbago sa inyong panghuna. Yung sa nito mong, aron, masaylan ninyo. Tanawa ha? Pwede bagoong sa Diyos ang panghuna-huna. Aron masaylan nato ang iyang, aron masaylan nato ayang kabubuton, unsay maayo, hipit, o makapahimuot kaniya. Okay, mao na yun tumong. Ipabago sa Diyos na muna. Masakta na itong gadon. Ang kabubuton, unsay to, kabubuton, hipit na kabubuton, o unsay will sa Ginoo ang masakta na ito. Ang question, pastor, kung saan ang pagkasabot, kung saan ang masaktan sa tugalingon, nga nausap na muna-muna, kung saan ang pagkasabot nga nasabtan na ho ang will sa Ginoo, o kung saan na ho pagsabot, pastor nga nataklo na una-una sa Diyos, sa pulong sa Diyos. Okay, doon ay upagkabutan. Okay, kung saan na ito pagsabot? Kung saan na ito pagsabot? Alam isulat ha? Kung saan na ito pagsabot nga ang atong mind renewed na. Okay, ang makita na ito meron mga igsoon. Huwag yata makasusi sa itong kagulingon. Okay. Kung saan ang pangutana, kasabot na ito sa explanation kanina, mahitungod sa renewed mind, ang pangutana, kung saan man naho pagsabot nga ang ahong mind renewed na. Okay. Ano pangutana, kung saan ang pagsabot. Gani ha, di pa doon yung explain, nasagtali mo na sa dihang naluwas ka. Siyempre, automatic na, naluwas ka, doon pasabot na usod yung una-una. Pero di mo pasabot, na usod na yung una-una, dili na kamukat-on.
Nagapoy pagkakon. Okay. Nagapoy pagkakon. Muna ang ubang mga ilhanan. Pero din sa konteksto, din sa apply, saan ito ilhanan? Kasabot na ko, nga na ang panguna-una, pag-ibang sa Diyos, kasabot na ko, nga mo din ay will sa Ginoo. Pero, di usa din ang pagsabot nga, ako dyan mismo pastor na ibaw niya na. Okay, mo ni ang mga butang na isuon. Tulog ang butang. Okay. Number 1, so yung pagsabot. A renewed mind. Kasabot ka na, renewed yung mind. A renewed mind, number 1. A renewed mind. Sober. A renewed mind, sober. Sober. Mind. Okay, muna na akong iingon kanina. Sa ito pa, masaktan mo, ngayong mind, nalinyod na, kung doon na kay sober mind. Ito itong sober mind, usa ka mind nga naluwas, usa ka sound mind. Doon na kay sound mind. Ingat, ito masahon nyo? Sober mind. A sound or saved mind. Morning. Sober mind, sound. Sound. Ganang sakto ba? Saved. Saved mind. Muna yung pasabot, sober mind. Sober mind, a sound, unsaved mind. Asa na ito makita, pastor? Muna yung hanan. Nasa verse 3. Kung masawa ng verse 3, wala ito ganyan ang bibasa ko, no? Kahit tungod sa grasya sa Diyos, kinihatag ka na ko, sultihan ko kamong tanan, ayaw isipa nga inyong kaugalingon nga labaw sa tinuod ninyong kahitang hinoon. Ligdo nga, soberly mind, ang inyong panghuna-huna, o hukmi ang inyong kaugalingon sumala sa gidaton sa pagtuo sa pagtuo nga gihatag sa Dios kaninyo. Sa to pangihanan, una sa renewed mind, doon na kay sober mind. Usa ka mind nga sound mind, dunay saktong panghuna-huna. Ang saktong panghuna-huna, usang panghuna-huna nga naluwas o nakasintro sa mind of God. Muna soberly mind, di ka maghuna-huna nga taas ang imong panghuna-huna kaysa tinuod nimo nga kahimtang. Mao magudi ang hitabo pud murag sila kuliktado ni sa Korinto. Ingon ang taga Korinto, mga tao na to, ako kay muhubad ko nga pulong sa mga anghel, muhubad ko. Ako kay mangyatagon ko. Ako gadud kay mao ni mao na. Ingon si Pablo nga mag-unsa ka ng naaninjo. Kung nauna mo nga naaninjo na, pero kung wala ka mo'y gugma, baka. Sato pa, ning-abot sa punto sa mga Kristohanon sa Korinto, nga naa sila yung mga gift na gihatag sa Diyos, pero ilang gigamit aron pagpataas sa ilang kagalingon. Muna nung isamot ni Tagos Korinto. Muna ning Pablo, useless ng tanan kung wala ka mo'y gugma. Bisan pag kamaw ka muwali, kamaw ka mo gitara, talentado ka nga pagkatao, kung wala kay gugma, useless na gapon ang tanan. Ato pa, ang soberly minded or sober mind, usa ka sound mind nga ambot pasabot nga dili ka maghuna-huna nga taas ka sa panghuna-huna sa tinuod nimong kahimtang. Kung unsay imong kahimtang nga gihatag sa Ginoo, mao na unsa gingon niya nga unsa imong kahimtang gibuhata ka na sa paghimaya sa Ginoo. Dili arrogante, kay ang arrogante God wa kay sud. Ang kami mo niya ang arrogante God ang tinuod na way sud nang una. Kamaor na sila mo sultig mauna, pero ang tinuod blanco ang una ni ana. Muna nga na ang arrogante. Maway tinuod ang arrogante. Mura sa bulay paminahon, pero way mo. Muna arrogante. Ang tinuod nga dili arrogante ang soberly mind. Kasabot to siya nga, Lord, mao ni mong kahimtang, mao ni mong gasa kay mong gihatag ako ning gamiton niya nimo. Mo na. Ayaw pag una-una nga taas sa tinuod nimong kahimtang. Ginoo, nigdunga yung panguna-una. Sumala
sa ginhatag sa sumala sa ginhatag sa Dios sa pagtuo diha kanimo. Okay, muna ang ilhanan ha. Unang ilhanan nga renew ni imong mind. Una kay sober mind. Ikaduha, ato ning anong kisay-say ganina. Okay, the renewed mind, una, dunay sober mind. Sa sober mind, a sound or saved mind. Sunod, ang ilhanan or pamatuod nga ang iyong mind renewed na. The renewed mind, number 2, dunay saint mind. Okay, ang una, sober mind. Ang sunod, dunay saint. Dunay saint mind. Saan may saint mind? Dunay saint mind. Sige, magdag. Isgoto. Kuan na ba ron? Kaya ato na bang lutar yun kay synchronize. Sabay mo po sa mo. Ang ato na bang voluntaryo karon sa tinuok Silago para sa tinuok hingatunggan. Ibutang na hingatunggan. Ang ato na bang voluntaryo karon kay synchronize. Sabay synchronize. Usa man ang word nga sing. Okay, ang word nga sing giingon ha dinhi ang word nga sing usa ka word nga rin nga sing, dili naman sing. Buti pasabot na ni, pasabot together. Together. Sing mind together mind. Buti pasabot, it is a united mind. Okay, ang sing mind, it is a united mind. Nagkahirusa na pangunahuna. Kung pasabot ka sa iglesia, kinahanglan usad na pangunahuna. Lahi-lahi ang buluhaton. Lahi-lahi ang buluhaton sa tiil. Lahi ang buluhaton sa kamot. Lahi ang buluhaton sa mata. Lahi ang buluhaton sa ilong. Lahi ang buluhaton sa baba. Lahi ang buluhaton sa lawas. No? Lahi-lahi ang buluhaton ang usa ka lawas. Lahi-lahi ang parte. Pero ano na tayo? United mind. Yan naman. Ang kamot, mubuhat sa paghimaya sa Ginoo. Ang tiil, mubuhat sa paghimaya sa Ginoo. Ang mata, mubuhat sa paghimaya sa Ginoo. Ang baba, mubuhat sa paghimaya sa Ginoo. Kaya naman, doon na tayo united mind. Lahi-lahi nagbuluhaton, lahi-lahi nagtalento, pero usaran tumo sa paghimaya sa Ginoo. Dahil mga tao ron, muna makahimo og krimen, kaya wala maghuna-huna, di na maghuna-huna sa butang sa Dios. Kaya lang ginahuna, kana ng mga butang na sumala silang nakita, silang mga mata, silang nunggan, di na sumala sa pulong sa Ginoo. Usa man hitabo ron, dingding naman na ron, dahil mga estudyante gilupa-lupa, dahil estudyante gipamusil. Ngunit kay wa sila kasabot kung sa tinuod nga kahulugan sa kinabuhi. Tanawa ko ng Senado ko, kung moingon kag highly educated, naan sa Senado. Mga abogado, grabe, pagtikado. Pero, kung sa may sultis Ginoo, ang kaalam, niining kalimutan na, kabuangan sa Diyos. Ganong kabuangan naman sa Diyos? Tungkol kaya ang kaalam ng kalimutan na nakasintro sa ilang kaugalingon. Wa nakasintro sa Diyos. Muna nga, liko na ho, a renewed mind, dunay sober mind. Ang sa sober mind, dunay sound mind. Ang sound mind, makaplagan naman din muna sa pulong sa Ginoo. Ikaduha, dunay ginawa ko same mind. Huwag pasabot, a united mind. Okay, pagbasahon, kung doon na ba united mind? Sa iglesia ha, balik ko na ho, ang simbahan, lahig-lahig mga buluhaton ang mga tao. Lahig buluhaton si Nung Mario, lahig buluhaton si Nang Ilsa, lahig buluhaton si Buday, si Ibon, si Noime, Nung Ringgit, Kaine. Kitang talan, lahig-lahig ang buluhaton. Pero doon na tayo nagkausa ng pangunahuna. Lahig-lahig ang buluhaton, pero ang usag tumong tinguha nato imayaon ang Diyos. Muna united mind. Okay, itong basahaw ng versikulo. United mind. Muna yung gitawag kong saint mind. Verses 4 and 6. Itong basahon. Verses 4 and 6. Nagaingon. Daghan mga bahin ang atong lawas. Kanawa ha? Daghan
mga bahin ang atong lawas ug ang matag bahin ini may kaugalingong buluhaton. Tanawa ha, usa ka kalawas pero lahi-lahi tag buluhaton. Lahi-lahi function ang matag parte sa lawas. Kita usab bisan daghan usa lamang kalawas nga nagkahiusa diha kang Kristo. Ato pa nagisgot kini sa simbahan ha. Usa ta kalawas, ang simbahan usa kalawas, pero lahi-lahi tag mga buluhaton. Kang Kristo o nalambigit kita sa usan-usa ingon nga nagkalain-laing bahin sa usa kalawas. Busa angay natong gamiton ang atong nagkalain-laing katakos sumala sa grasya nga gihatag sa Dios kanato. Sa ato pa mga igsoon, dili ka pwede nga moingon ka nga Pastor, igsoon, kabahin ko sa lawas, pero kamo sa may singling diha, kamo sa may voluntaryo, di sa ko, di ka pwede. Dili ka pwede nga na. Kaya ano man, hinumdumi ha, hinumdumi. Kung ihang kuhanin do, kini, ato may hinumduma. Nagisgot man, ano may analogy, may tungkol sa simbahan, pananglitan mo nilawas. Okay, nilawas no? Hindi. Ang kinilawasan, nagisgot ni simbahan. Doon na may analogy lagi. Simbahan. Kini simbahan, dili, building. Mga tao ni. Mga tao natin ha, mga tao ni. Ingani ha, nga nung upangsyon man ka, anong mulihok man ka diha simbahan? Una, mulihok ka diha sa simbahan. Kay kasako pa kasi man, katawan mo pa sa Diyos, kinahanglan mulihok ka. Nga naman, ngutan na pa nito. Nga nung mulihok mga doon ka, di ba, simbahan katawan, usa kalawas, lahi-lahi ka diha ka, pero usa kalawas, lahi-lahi ka pangsyon, ang pangutana, nga nung mo pangsyon na doon ka, nga nung mulihok man ka na usa kalawas. Okay, kabahin ka sa lawas. Unsa pa? Ano mo action man ka, ano mo participate man ka na simbahan sa katawan sa Dios? Aron mo tubo, okay? Aron mo tubo sa pa. Maguna-una ka. Ginoo. Kabahin mo sa lawas, kinahanglan mo function ka. E ba mo mo kung sa'y pinaka-logic? Kung sa'y pinaka-rason? Kung mauni ang lawas na simbahan, mauni. Kaya ikaw tao ni. Ano namin ha? Dili ikaw maoy nagpahimutang na mahimok ng pagtis lawas. Ano namin ha? Dili ikaw may magbuot nga mahimok ang pagtis lawas. Dili ikaw magbuot. Ang Diyos may magbuot nga mahimok ang pagtis sa lawas. Sa itong kainong hinunaon, atong hinunaon nga Lord. Doon ang nailawas Lord, ng mga iglesia, dili ko mahimutang sa lawas, dili ko maapil sa lawas kung wala ka. Sa ito pa, ang pahimutan nato, kung mo niya lawas ni Kristo, sa ikaw na nadiri, ang Diyos mo nagpahimutan ni mo diha. Dili ka mayroon nga, Lord, na mayroong lawas. Ako'y magbuot, Lord, nga. Mupunin ko sa lawas. Dili ikaw mo nagmabuot nga mupunin ka sa lawas ni Kristo. Tungkol sa grasya sa Diyos, iyak ang gikunin. Grasya na. Manang giluwas ka, kay gikunin ka sa lawas ni Kristo. Sa ito, pag nakauna-una ka, Lord, imo mo na itong gikunin. Kaya huwag ko mapunin, impirno Diyos ko, Lord. Salamat, Lord, kaya imo kong gikunin. Busa, Lord, tungkol sa pasalamat, kaya imo kong gikunin sa lawas, mubuhat ko sa buhaton. Mo na mubuhat ka sa mga buhaton, kaya ang unang rason, ipahinuna ka sa Diyos, diha sa lawas. Buwag pasabot, kung naguna-una ka, ka sa lawas, nakuha ka mong function, I don't think so, kabahin mo ka sa lawas. Moro na doon na. Tuntihan ito mga iso, nganin sila. Idaghan ka ng mga tao karon, naguna-una ka. Lord, mo ilong mga tao, Lord, salamat kay kabahin ko sa iglesia nimo. Nung dumiha, duha ka klase ang iglesia, duha ka klase ang church. Usa ka church. Kini nga church, itawag sa local church. Kaya ba mo sa local church? Atong church, dali ko sa balik ko naman hodaan.
Ang usa ka church gitawag local church. Kaya ba mo sa local church? Gitumpos kini og karniro o kanding. Sa may buot kasabot, gitumpos kuno sa mga luwas o dili luwas. Muna ha local church. Pastor, kung sa may example sa local church, Bulag Church. Ingatong nga church kini. Gitawag ni local. Ginuray na sayo kinsay iya, kinsay dili. Muna lokal. Nang local church. Sa tong local church, kanang mga simbahan nga naa sa nagkadaiyang mga lugar. Ug katong hinumduman, yang simbahan nas kadaiyang mga lugar gitumpos ng karniro o kanding, luwas o dili luwas. Kining usa ka church, sa may tawagan kining usa ka church gitawag ni Universal Church. Universal Church or Spiritual Church. Kini sila, kining Universal Church or Spiritual Church, gitumpos kining mga believers. Why sad po nini? Puro ni sila mga puro ni magtotoo. Hinasasad, puro ni magtotoo. Walang giingon ni Pablo, kamong tanang magtotoo, kamong mga tanang magtotoo, lawas mo ni Kristo. Kabahin mo sa lawas ni Kristo. Dili ka mo mo dili ka mo mo gana bang nigatong Kristo. Dili ka mo mo offer ni Kristo nga, Kristo, ibutan ko sa imong lawas dili oy. Si Kristo mo nagpahimutang nimo sa iyang lawas. Pananglitan si Kaine ibutang niha, si Kengkeng ibutang niha, si Yaya ibutang niha. Ang nagbutang nato sa lawas ni Kristo, ang Dios. Sa to pa kung una magpasalamat ka. Lord, salamat Lord na imo kong giusa sa imong lawas. Usa Lord, mo function ko dahil sa imong lawas. Mo function ka kay kabahin ka sa Universal Church. Pero kung moingon ang tao nga kabahin ko sa lawas ni Kristo, kung sawa ka mo function, kailangan suwa mo itong function ba? Posible nga naa ka na membro din posible na membro ka sa lokal. Posible membro ka sa lokal na lista imungan, na kay baptismal certificate. Kasi membro ka sa lokal or membro ng tawanan sa lokal. Pero ang tinuod dili sa membro sa Universal Church. Muna yung bisog na siya. Kaya naghan mga tao nun nga, okay na ko kay membro na ko sa niining nga simbahan. Dili oy. Dili na to ingalaw pa una nga. Membro na ko sa local church. Luwas na ko. No, dili. Itong una na ko na kinahanglan membro ka sa Universal Church. Kung ang atong gisgutan ko ng Universal Church, kinahanglan mo function ang matag-usa diha. Kay tumingon na kita, nga membro ko ni Ana, membro ko sa lawas ni Kristo, dawa ka mo function, doon ay question ni Ana. Kaya naman, mo function lang ka. Kaya naman, nga mo function lang ka, kay gihatag, lalo man ang Ecclesia, gihatagan ka sa Diyos o sa to? Gihatagan ka sa Diyos ugasa. Klaro man. Mo nang i-function ka sa iglesia, kaya ang Diyos naghatag ng ugasa. Function ka. Pero kung mayroon ka, membro ka sa church, kung dapat ka mag-function, ambot lang. Kaya ang si Kristo, ngayon, dandaan naman ni Kristo, dili jud ang tanan ng tawag na ho, dili jud ang tanan ng kampo, dili jud ang tanan ng isong simbahan, malangit. Dili jud malangit ang tanan. Unang di ka pagkampante mo yung sungon niya. Kaya bang, okay na ko. Membro na ko sa simbahan na luwas na ko, di ka pagkampante kaya naman. Ako na ikaingon, doon na local church, o doon na Universal Church. Posible nga ang tao, membro sa local church, pero dili ay membro sa Universal Church. Muna iso. Unang ka. Okay. Ikatulo,
Mamanto itong gitawag kong St. Minor, doon ay pinagkiko sa. Ako sa kami basahon na iksoon. Paspasan na itong gamay, kaya this man po. Paspasan na itong basa ang unang Korinto 12. Aron, masabta na ito nga, doon tayo buluhaton. Adyo pag una-una mga iksoon nga, wa tayo buluhaton na, tayo buluhaton na rin. Okay, verse 4. May nagkalaing-laing mga hiyas, apan maurang espiritu ang naghatag niini. May nagkalaing paagi sa pag-alagad, apan maura ang Ginoo ang gialagaran. May nagkalaing katakos sa pag-alagad, apan usara ka Dios ang naghatag o katakos sa tagsa-tagsa. Adunay mga butang nga nagpaila nga ang presensya sa Espiritu anaa sa matag usa o kini alang sa kaayuhan sa tanan. Dalawa ha? Alang sa kaayuhan sa tanan. Ang Espiritu naghatag ngadto sa usa ka tawo og mensahe sa kaalam. Tanaw magasa ha? Samtang sa uban naghatag siya og mensahe sa kahibalo. Usa lamang ka Espiritu ang naghatag og pagtuo ngadto sa usa ka tawo. Samtang sa lain naghatag siya gahom sa pag-ayo sa mga masakiton. Ang Espiritu naghatag ngadto sa usa ka tawo og gahom sa paghimog mga milagro. Sa lain tawo gihatag niya ang hiyas sa pagsulti sa mensahe sa Dios. Og sa lain pagayod ang katakos sa pag-ila sa nagkalaing espiritu. Okay. Sa usa ka tawo naghatag siya hiyas sa pagsulti lahi nga mga pinulungan. O sa laing tao naghatag siya hiyas sa pagsabot sa kahulugan sa maong mga pinulungan. Apan usarang espiritu ang naghimo niining tanan. Gihatagan siya og nagkalain-laing hiyas ang matag tao, ha? Sumala sa pagbuot. Okay, sunod din niya. Pasahon dito. Si Kristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin. Bisan kon nagkalain-lain ang mga bahin niini, usara gihapon kini ka lawas. Ang uban kanato mga Hudyo, ang uban dili. Ang uban mga ulipon, ang uban usab dili. Apan kitang tanan gibunyagan niya sa usa ka lawas, inaagi sa maong gyapon espiritu. O kitang tanan nakig-abit pag-inom sa usa ka espiritu. Kay ang lawas kay ang lawas dili usa ra ka bahin kun dili daghan. Mahimo moingon ang tiil. Tanawa, paminawan ninyo mga igsoon. Mahimo moingon ang tiil. Tungod kay dili man ako kamot, dili ako bahin sa lawas. Apan ang pagsulti niya niini wala maghimo sa tiil nga dili bahin sa lawas. O mahimo moingon ang dalunggan. Kay dili man ako mata, dili ako bahin sa lawas. Apan ini wala maghimo sa dalunggan nga dili bahin sa lawas. Kung ang tibuok lawas pulos mata, unsaon man pagkadungog niini. O kung pulos dalunggan ra, unsaon man niini pagsimot. Ang Dios nagpahimutang sa nagkalain-laing bahin sa lawas sumala sa iyang pagbuot. Ha? Sumala sa pagbuot. Dili imong pagbuot nga naapil ka sa lawas, dili imong pagbuot nga nakay gasa. Dios ang nagbuot niya. Wala untay lawas kun usa lamang kini ka bahin. Apan sumala sa atong nasayran, may daghang bahin ang usa ka lawas. Busa dili makaingon ang mata ngadto sa kamot. Wala ako magkinahanglan kanimo. Dili usab mo makaingon ang ulo ngadto sa tiil. Wala ako magkinahanglan kanimo. Gikinahanglan Hinoon nato ang mga bahin sa atong. Gikinahanglan Hinoon nato ang mga bahin nga
atong giisip nga huyang. Kay kadto mga bahin nga giisip natong dili kaayo mahinungdanon, mao hinuon ang atong giatiman pagkayo. O ang mga bahin sa lawas nga dili angay makita sa uban, gihatagan nato sa talagsaong pagtagan. Ang mas matahong nga mga bahin sa atong lawas wala magkinahanglan sa maong talagsaong pagtagan. Ang Diyos mismo nagpahawong sa mga bahin sa atong lawas aron paghatag og dugang dumog ni adtong mga bahin nga nakulangan niini. Gihimo sa Dios nga ingon niini aron dili magbahin-bahin ang lawas kundi ang tanan bahin niini may samang pagtagad alang sa usan-usa. Kung ang usa kabahin mag-antos kung ang usa kabahin sa lawas mag-antos, ang ubang bahin mag-antos usab. Kung daygon ang usa ka bahin, ang tanang bahin makaambit sa kalipay. Busa kamong tanan lawas ni Kristo ug ang usa-usa bahin niini. Diya sa sibahan gipahimutang sa Dios ang tanan sa husto nga dapit. Una, ang mga apostoles, ikaduha, ang mga propeta, ikatulo, ang mga magtutudlo, ug kadto naghimog mga milagro, kadtong gihatag gahom sa pag-ayo, kadtong gihatag hiyas sa pagtabang sa uban, kadtong gihatagan hiyas sa pagdumala, ug kadtong may katakos sa pagsultig lahing tulungan. Okay, dili silang tanan mga apostoles o mga propeta o magtutudlo. Dili tanan nga may gahom sa paghimog mga milagro, sa pag-ayong mga balatian, o pagsultig lahing-lahing tinulungan, o sa pagsabot sa malugan sa mga 31. Usa, tinguhaa ninyo ang mga hiyas nga labi pang importante apan ang labing maayo sa tanan mao kining musunod nga paagi. Okay, klaro. Di klaro mga igsoon nga kung parte ka sa bahin sa lawas ni Kristo, dili ikaw nagkahimutang nimo diya sa lawas, ang iyong kong hiyas dili portika nimo. Usa atong pasalamatan ng Dios mapagkita sa iyang lawas. Isgot ko sa to same mind, united mind. Kinahanglan nga naman tayo sa kapangunaw na kapag di ko maiyon nga sinong Mario kay panday man da ako kay kung alam ko dili kanang tubiro kanang Mario nang bahala ng panday diha, bahala na sa diha ang kinaunsa lang sa trabaho. Dili ka pwede mga anak kay ingon ang Ginoo kung ang usa ka lawas masakitan, ang tibuok lawas masakitan. Kung ang usa ka lawas daikon, ang tibuok lawas makaambit sa kalipay. Okay, ikaupat ay katulo. Ikatulo nga renewed mind. Katulo, servant mind. Dapat ko mga isyon nga ato rin nasabtan. A renewed mind, kung sa to ang una, ang renewed mind, dunay sober mind. Ikaduha, ang renewed mind, dunay sane mind. Ikatulo, ang renewed mind, dunay servant mind, servanthood. Monay ikaw ang renewed mind. Dili kita mo boss. Dili kita boss sa simbahan. Kundi usa kita ka servant. Okay? A serving mind. Okay. Serving mind ato nang hisgutan. Kung doon na kahiya sa pagtabang, tabang. Kung doon na kahiya sa pagsangyaw, sangyaw. Kung doon na kahiya sa pagkanta, kanta. Kung doon na kahiya sa pagtukar, tukar. Kung sa may hiyas na nimo, gamitan na sa pagimaya sa Ginoo. Kaya gano, inabot na kahiyas nimo, dili sumala sa imong katuyuan, kundi inabot na tungod sa katuyuan sa Dios. Ang pangutan ng pastor, kung saan ang pagsabot gano'n na ko'y hiyas, di na ba ko kamumugitan, pastor? Di ko kamumukanta. Di ko kamumutukan. Saan kayo hiyas na ho? Mga
iso suplihan ka mo. Sa doon na pag ilang hiyas, tulo ka kaila, huwag ka kasabot sa iyong hiyas. Kung sa gani kalipay ninyo matag adlaw, pananglitan o ganahan ka magluto. Ano ganahan mo ko magluto? Huwag pasabot mo na yung hiyas. Huwag pasabot. Nakasabot na sa hiyas, ganahan mo magluto. Imo ng hiyas, gamit na natin sa iglesia. Pastor, ako pastor kay ganahan sa kong mudasig sa among isig katao. Dito ko pastor, di ba ko Bible scholar, pero pag ganahan mo share sa pulong sa Ginoo, muna imong hiyas. Gamitan na sa Ginoo. Sa doon na pagpila. Pastor, ganahan lagi ko magkuri-kuri og mga instrumento, kada mga daot instrumento, ganahan ko magkuri-kuri. Abot pa sa mo na imong hiyas. Gamitan na sa simbahan. Gato ka ipahimutan sa mga sound system. Nga na dapat ila sa hiyas. Kung unsay naanin mo nga imong kalipay, kasabot ka nga mo, madun yung talent. Gamitan na sa Himayas Ginoo. Muna yung hiyas. Yata sa Ginoo. Okay. Muna yung servant, mind. Serving, mind. Okay. Last na. Last na. Mumana ta. Last. Ako na mag-isulti at serving a servant mind. Kaya ba? Isigutan na ito sa kalawas. Mabluhaton ba? Okay, last, itawag ni a surrendered mind. Alawa niya? Surrendered mind. Asan ito makita, Pastor? Okay, pasahon na ito ang verse 19 to 21. Sa Roma 12, verse 19 to 21. Okay. Ingon ang pulong sa Ginoo diri sa verse 19. Paminawan din may igsoon. Muna ang surrendered mind. Verse 19. Mga higala, ayaw kamo panimalos. Tama ha? Mga higala, o mga igsoon, ayaw ka mong panimalos. Kundili, itugyan, na surrendered, itugyan hinoon kini sa Dios. Kay nag-ingon ang kasulatan, ako'y manimalos, ako'y mubayan, nag-ingon ang Ginoo. Mali surrendered mind. A renewed mind, dili siya mubaw sa iyang kaaway. Dili siya mayon na, gansi ko, bubawas ko ko. Dili nga na mga igsoon. Kung muli usa sa mailhanan a renewed mind, a surrendered mind. Balik ko lang ha, kung saan ang surrendered mind. Mga igsoon, mga higala, ayaw ka mo panimalos. Kung dili, itugyan hinoon kini sa Dios. Mo na yun na, itugyan na yun sa Dios. Sunod tayo, natin mga tao nagdaot na to, na lutusot ta, palmastamasa ta, itugyan na to, iampo pagin na to. Mga higsoon, ayaw kang panimalos, kundi itugyan hinoon sa Dios, kini sa Dios. Kaya nag-ingon ang kasulatan, ako'y manimalos. Kinsay manimalos? Ang Dios. Ayaw mo manimalos, ako'y bawos. Ako'y manimalos, ako'y mubayad. Nag-ingon ang Ginoo. Verse 20. Hinoon, sumala sa Ginoo sa kasulatan, kung gigutom ang imong kaaway. Sama niyo, di mo pakanon? Kung gigutom ang imong kaaway, pakanas siya. Kung giihaw, pain na siya. Guys, sa paghimo mo na ini, maulaw siya sa iyang gibuhat kanimo. Ayaw palaog sa nautan. Hinoon, daka ang nautan, pinaagi sa maayo. Mo ni ang renewed mind. Usa ka surrendered mind. Usa ka surrendered mind. Kung pasabot ba sa itong ibasa na kung dunay tao na sumpa mo, nang lutos ni mo ayaw, baos, imo na surrender sa Ginoo, Lord. Mao ni. Muna nga, maabot mo na dun itong punto. Kanang may magdumot na to, lutoson ta, maabot na sa itong kinabagingan naman, makristohan naman ta.
Muna tambang sa Ginoo nato sinabi ni Pablo, na ito diyan sa Ginoo ang tanan nimo panghitabo. Kaya ang tanan panghitabo sa usa ka Kristohanon, unsa na? Gikatubo. Ang tanan nga panghitabo sa usa ka Kristohanon, gikatubot na. Kanang lutusod ka, kanang patyod ka, panamastamasan ka, gikatubot na sa Ginoo sa imong kinabuhi. Sa mga imong buhaton kung lutusod ka, panamastamasan ka, ingon ang Ginoo, itugyan sa Ginoo ang tanan, ayaw pa ni manos. Ingon ang Ginoo, ako'y bubaos, ako'y bubayan. Nag-ingon ang Diyos. Kung imong kaaway, igutom, makan na. Kung imong kaaway, Ginoo, paim na, buhat ka na. Kay aron maulawan sila. Baka ingon sila baka, ako pumunta ng ginutos, pero itagaan sumpa yung pagdagan. Maulawan sila kung himayawan ng Diyos. Nga itong dialagan. Okay, atong i-summarize. Tungkol nun eh. Okay. The renewed mind. Isa to? The renewed mind, dunay sober mind. Isa ni sober mind? Sound, sane, mind. Okay. Number one sa renewed mind. Number two, sane mind. Number two, sane mind. Kung saan yung sane mind? Is a united mind. Lahit lawas, apan nagkausa sa buhaton sa paghimaya sa Ginoo. United mind. Ikatulo, doon ay gitawag og servant mind. Servant. Servant mind. Saan yung mind? Saan yung servant mind? A serving mind. Makalagad ka no eh. Makalagad ka sa itong sikataw. Munang lahi-lahi at partis lawas kay ako kamot, si Manutiil. Maginagaray ka sa matag usa. Muna yung servant mind. Last, itong last. Surrendered mind. Kung saan yung surrendered mind? A submissive mind. Isapin na mo. Di ka manimaos. Dili ka mo rin dagit. Muna yung pasabot sa surrendered mind. Kung pasabot, maglutusog ka, bugal-bugalan ka, nagbalang ka sa imong kaaway. Itugyan na sa Ginoo, kaya Ginoo ningon ako ang panimalos. Kung awayon ka sa imong kaaway, kung sa igutom sila, pain na, apakan na. Kung di gutom, agin na pain na. Okay, muna mo ni mga isod ang sa sud sa renewed mind. Muna. Importante isod nga ma-renew na itong mind. Kaya naman, kung wala tayo renewed mind, dili ka kapot ni ining mga tanga. But pasabot kay nakapot ni mga tanga, nagsukad kini sa renewed mind. Question, naan na ba ta ni ining renewed mind? Maigsoon, kinahanglan protektaran nato ato panghuna-huna. O ang pagprotektar sa panghuna-huna, naaron yun sa pulong sa Ginoo. Naaron yun. Kaya ngano, delikado mo ang mind. Sultihan na mo, delikado ang mind. Kaya ang mind ka doon, basta dili sa renewed, ang samputan ka doon ani, disgrasya. Ang samputan ka lang utak. Kaya nga naman, ang mind ko nga wa ma-renew. No, muna ha, ang mind ko nga wa ma-renew, nakapokus siya kawalingon.
Bahala na kung sa buhat mo sa bahala na kung sa ikatanaw sa Dios na ni basta importante mo buhat kung gusto na malipay. Mabitaw na yung tinon nga na yung tinon nga buhata ang mabutang nga imong gikalipay. Sa Dios na kay igsoon. Kabasa mo na no? Buhat. Ano yung matambak? Brad, o igsoon. Buhata ang butang magpapalipay mo. Sa Dios na kondisyon. Ano kung natambag nga, mingon nga, buhatan ang butang nga makapalipay mo dili. Ang sakto doon, buhatan ang butang nga makapalipay sa Ginoo. Dili na makapalipay mo. Kanang makapalipay sa Ginoo. Tanawa lang giingon ni Pablo, usa jud ni kahadlok doon. Usa jud ni kahadlok ako ni padayag sa Facebook kana bang sa katapusang mga adlaw moabot ang malisod nga mga adlaw. Kanang lisod nga adlaw niya. Kanang lisod, di lang na lisod kay karabang para ba sa tong definition nga lisod pait no dili ang lisod niya moabot ang malisod nga mga adlaw gitawag na sa laing Bisaya mabangis nga mga adlaw nga ang mga bata di na maminos ginikanan ang mga bata di na pasalamaton ug tanan tao wa na hadlok sa Ginoo. Daningon diha magpabilin sila ng relihiyoso, nagtuon sila apan di sila kakampot sa kamatuoran. Usa ka mabangis nga panahon. Nganong mabangis man? Ibaw mo anong mabangis? Tungod kay dili kini mapupungan sa tao. Mabangis na, dili mapupungan sa tao. Ibaw mo kay sa rin kapupungan ini ang Diyos sila. Klaro na sa ikaduhang Pedro 13, imandi kini nga sa katapusang mga panahon ang mga tao habugiro, ang mga tao maghuna-hunas ng kagalingon, dili magpasalamaton, way puangon, way kahadlok sa mga ginikanan. Dili magpasalamaton, daningon pa nagpabiling relihiyoso. Grabe no? Nagpabiling relihiyoso. Pero di ay way labot sa Iglesia sa Dios. Muna magbantay tanin ni mga igsoon. Ang safety mga igsoon sa kinabuhi naara sa renewed mind. Dili safety nga rin ka mamatay, dili safety ba sa imong kahimtang sa kinabuhi ng kalibutan na. Kaya daghang mga hulga, daghang mga hulga sa away karon. Injikan yung pangunahon nga nini. Dato din mga bata sa kluban, isang pahinundan. Daghang anggulo. Ang anggulo katong paduwa nga sa to. Roblox no? Roblox na duwa? Roblox? Oh. Roblox kuno wa ko kasabot ng duwa ana. Posible kay mamay teksto. Kusog makadaot ang kanan man online games no, nadiya sa mga basta online games nadiya ang mga pagbinuwa sa tao. Doon mabantay ka kay basin ba o mapunta sa eskwelahan pohon unda mura day kinutuban sa itong kinabuhi ito. Ang safety may isuntuntihan na mo, ang safety wating kalibutan na. Dili sa Senado gani kinakrakan. Dili sa Senado, dili sa eskwelahan, dili sa Mumbai. Kaya mo ang safety? Safety is found only moral dun na. Kung pasabot, mamatay ka. Safety kahapon ka kaya mo kay Ginoo. Kung sinod ka, safety kahapon ka kaya ng Ginoo. Kaya ang tinod na safety, naa sa Diyos. Wala kung asa ng lugar ha. Bisan sa imong pamudyo, naa ka, matupos ang pamudyo kay safety ko. Wata ka sabot, kaya doon tao musod, kung sinod ka dito. Muna ang safety, naa sa Ginoo. Kung saan na ito kang safety sa Ginoo, tungkulin na ito sa Kristo. Sa mga tao, ang utuloy ni Kristo, tukutan. Siya ang maluluwas na ito. Then, tukutan, nagitapos ng maluwasan, iyan ang i-perform, tanan. Muna yung gingaw ni Ganes sa ang redaksyon niya, nakapupos tas pulong sa Ginoo, kaya muna yung pinag-iputan sa tao. Kaya kanang naabot na itong mga kurso, mga naabot sa kinabuhi, mga sekandary na naabot na masustain. Pero ang tinuod na meaning sa kinabuhi, naandun sa pulong sa Ginoo sa iyong pagkayusa
diha ni Kristo. Mao ni ang renewed mind. Ang renewed mind, doon na kay sober mind. Ang renewed mind, doon na kay saved mind. Ang renewed mind, doon na kay servant mind. Ang renewed mind, doon na kay surrendered mind. Ang puta. Lord, salamat sa iyong pulong. Yung pulong Lord, nagpadaya. Nga, ang tanang maniluwas, imong ipag-o ila pamanahuna. Gawas ng ipag-o, imong ipag-agasa. Anong function? So sa Lord, diri sa hinatunggan Ginoo, ipabot sa matag sa mga Ginoo na naada ni buluhaton matag sa iglesia di kami ipahimta. So sa Lord, among taning gampanan ang among babuhat sa mga problema. Uba man ni nabuhat ang Ginoo sa luwa kami. Itaga mi sa Ginoo pag unas lain na sa bigayunan nga mo function kami ingon nga lawas. Dalay ko ka sa mga